Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your Rigas Mama Sagli channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik legleg na guumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating matutuklasan? There is something, the Emperor. Oh, something maturity and having authority. No, may kakayanan kang magdesisyon or ikaw yung gagawa ng desisyon or plano mo sa buhay. Oh, totoo naman yan, diba? Nasa sa iyo, nakasalalay lahat, no? Pagdating sa buhay mo. And there's a judgment. No, this is something the wake up call. Ibig sabihin dito guys, no, pinapakita dito na huwag ka nagpapamanipula. Huwag ka nagpapadikta. Kaya pala unang baraha pa lang na sinasabi na makinig ka sa sarili mo, huwag sa ibang tao. Ay, makikinig ka sa something, advices, ganon. But definitely kapag dating sa decision making, ikaw na yon. No, pwede kang magkaroon ng fully realized, no, for something evaluations, but definitely ikaw yung gagawa ng decision. And because there's something guys with the 5 of Cups, no? Kasi marami kang mga regret na nangyari before, na parang isa na dahil din sa mga sinabi sa'yo ng tao na yon, katulad ganyan, pinanghawakan mo yon, hindi ka nakinig sa sarili mo, ganon. And because, kumbaga, meron dito talaga magaling magmanipula, na magaling siya mag-dictate, ha? Kumbaga, very controlling tong tao na to. And there's something, the Page of Cups, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No, makinig ka sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. And there's something the 6 of Swords with the transition, at unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, unti-unti ka na makakawala dyan. No? And there's a Star card for healing and recovery, huwag kang mag-alala. Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, isang akbangin to para matupad yung mga pangarap mo. Now, let's see what is an Emperor. The Emperor represent guys with a Page of Wands. May magandang balita, may magandang impormasyon na ibabatid sa'yo. Makakatanggap ka ng phone call, messages, and email. No, may mensahe ka matatanggap ngayon. What is a Judgment? Represent with Queen of Cups. No, magiging emotional ka this time or magiging kalmado ang emosyon mo. No, parang sinasabi mo mag-pay attention ka, ibig sabihin huwag mong pangunahan ng kaba, huwag mong pangunahan ng takot at pangamba ang bawat eksena ng paparating. No? Lakas loob mong harapin. And there's a 7 of Cups, no? May mga bagay dyan na maaaring guguluhin ka, lilituhin ka, no? Para ma-disappoint ka, no? Or parang magkamali ka, no? Sa lahat ng gagawin mo. Kaya kailangan lakasan mo ang loob mo. And there's a Death card, no? There's something and ending in your beginning. Tatapusin na yung haka-haka. Tatapusin na yung mga himahinasyon or mga tumatakbo sa iyong isipan na masusolusyonan at maaaring mapupuntuhan na, no? Talagang direct to the point, no? Talagang maliliwanagan ka na talaga. What is the 6 of Swords? Represent with the Sun card, no? Mas maliwanag pa sa tubig, no? Na maaaring unti-unti ka nang makakabangon at makakawala. No, ito yung panahon at pagkakataon para linisin. Alisin yung magsisilbing balakid sa buhay mo. What is the Star card?
Reference with a Four of Swords in reverse. Something, guys, na nagbibigay ng anxiety, sleepless night sa'yo. No? Huwag kang mag-alala, makaka-recover ka na dyan. No? Gagaling ka na sa iyong karamdam, basta huwag ka lang mag-iisip ng kung ano-ano. Nag-overthink ka kasi. No? Meron ka bang part na tamang hinala? No? Hindi natin mawawala sa iyo yan, lalo na kung nagkaroon ka ng trust issue. Pero kailangan mo limitahan yung sarili mo sa mga pag-iisip ng kung ano-ano. And there's a 7 of Wands, no? Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Laban saan? Sa mga taong pipiliting kang hilahin pababa. No? Parang sisirain ka. No? Alam niya kasi na parang you are not mature enough. Na parang sinasabi na parang may immaturity ka pa. Ayun yung kailangan mong iyan sa sarili mo, i-apply sa sarili mo na maging mature ka sa mga decisions mo. What is the Judgment across the Queen of Cups? The Judgment across the Queen of Cups represent with the Knight of Wands. No, ngayon, kumbaga, magkakaroon ka na ng pagtsatsaga, lakas ng loob at tapang. No, dahil kilala mo sa sarili mo na napakalapit mo na para maging matagumpay. What is the Five of Cups across the Seven of Cups? Represent with the Five of Wands. So, some of you guys, no, meron ka talaga ditong mga kalaban, no, maaaring mayroong mga kakompetensya. You're also competitive, no? But definitely, guys, no, kasi hindi mo kilala yung kalaban mo. No? Hindi mo patunay na alaman ligaw ng bituka ng kalaban mo. Ibig sabihin dito, guys, no, kumbaga marami talaga sila. So, kaya kailangan protectionan at depensahan mo yung sarili mo. What is the Page of Cups? Because the Death card. Represent with the Five of Pentacles. Some of you guys, no, katapusan na ng kahirapan. Ito na yung katapusan ng financial crisis and financial loss. No, ito na yung muling pagbangon. Diba? Kumbaga, dahil sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan na maaring pinaniwala ka sa kung ano-ano, ito na, mamumulat ka na sa katotohanan. And because there's something, guys, with the Three of Cups, no? Especially with your friends. No? Parang lilinisin ka dito from this socialized, from this toxic environment at toxic friends. No? Maliliwanagan ka na at matatauhan ka na. What is the Star card? Because the Four of Swords in reverse. Represent with the Four of Pentacles. Ngayon po, protection at papangalagaan mo yung sarili mo. No? Magkakaroon ka na ng pag-asa na magkaroon ka na ulit ng kumbaga, pagbabago. No? Lalo-lalo na sa financial. Na makaka-recover ka na from that. So, let's see, what is the outcome? There is something, the Six of Pentacles. There is a giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. Now, there's a support with the guidance na sinusupport at pinoprotectionan ka ng ating gabay. There is something, the high for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No? Some of you may nagpapalipad hangin talaga sa'yo. Na meron talagang gumagawa dito ng something, an orasyon. No? An Arabic na ritual. No? It's an Arabic ritual. No? But definitely kaya siyang basagin, no, with the Latin. So, kaya kailangan magkaroon ka ng something na mas matibay at mas malakas na pondo, no, sa sarili mo, sa katawan mo. There's an Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo at the same time. No? Mag-concentrate ka. Huwag kang magpapalinlang. And there's a Ten of Swords. Marami talaga sumasabotahe sa'yo. Marami talagang sumisira sa'yo. Basta there's another request, no? Huwag kang tatanggap ng kahit anong apology with other people. No? Kasi kumaga may reflection yan. No? Kumaga pag itong tao na to, alam mo nakasama sa'yo or hindi nakabuti at meron siyang ginawa against sa'yo, hayaan mo lang siya. No? Pag humingi ng tawad, deadma. Diba? Hindi mo kailangan na magbigay ng kahit anong salita. No? I-surrender mo na lang sa ating Panginoon. Ganon. Kasi may something ako na sense dito with the curses. No? And this is something, the Knight of Swords. No? Magkakaroon sa anxiety, sleepless nights, or either nagkakaroon ka ng depression dito that because of this scenario. Ginawan ka talaga niya ng bagay na para ma-stress ka, para ma-depress ka. No? Kaya nag-overthink ka eh. No? Kaya parang feeling mo, hindi mo alam yung nangyayari na, kumbaga, madali ka ma-manipulate. Some of you pa nga na ano ka pa nga, na-hypnotize ka. So, let's see what is additional messages for finances and career. Pagdating naman tayo sa love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan, so let's watch this. Pagdating sa finances and career, represent what? There is something, the Seven of Pentacles, harvest moment. Mag-harvest ka na. Ano man yung mga bagay na pinundar mo, pinag-ipunan mo, makukuha mo na yan. No?
Some of you, guys, no, nakakaaranas ka ng delays and cancellation, but definitely, guys, marireverse na siya. Magtutuloy-tuloy na raw yung magandang kapalaran sa'yo. And there's an Ace of Pentacles. May big money and big shot and big opportunity coming in for you. Ibig sabihin, mag-uumapaw na ang finances sa'yo. My goodness, pasabog ka dito. And there's a King of Pentacles. Maging secure ka na ngayon pagdating sa pagkakaperahan mo. Huwag ka na magpapaniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. And there's a Knight of Swords. Bibilis ng takbo ng sitwasyon. No, pinutol na yung parang naputol na yung nagsilbing sumpa o kamalasan sa'yo. And this is something that's strength card. Confident. Ang ganda ng aura. Oh my God. May nasense ako dito that there's something na may tatlong chakra na maaaring bumuprotekta sa'yo. No? There's a something crown chakra. And of course, there's a something third chakra. And of course, there's something fifth chakra. Okay? So let's see. What is the initial messages tayo? Pagdating naman tayo sa love life. And there's something to with temperance. Now, this is something that's with a perfect timing pagdating sa pag-ibig. Matutong ka, kumalma, maghintay ka ng tamang para sa'yo. The perfect timing is here. And there's a Six of Cups. There's a past person coming back. Some of you may babalik from the past, ha? Para ibalik ang kilig. Or there's a Seven of Swords. Para kumuha ng impormasyon at maaaring lokohin ka ulit. And there's the Lovers. But definitely, itong taong niloko ka, na babalik siya para patunayan sa'yo ang tunay na pag-ibig. Diba? Kumbaga, you are also guided. No? Kaya siya nagloko, kaya kanya niloko kasi ginayuma siya. No? Kaya siya binalik sa'yo eh. Binalik siya sa'yo with the perfect timing ng tao na to or ng gabay na to para ipakita sa'yo na siya talaga yung the one. Oh, wow. And there's another Cups, a week of payment. Siya talaga yung magbibigay ng kilig at pagmamahal sa'yo na nag-uumapaw. And there's the Queen of Pentacles. Magiging practical and secure ka na ngayon. Now, some of you guys, no, kapag bumalik na yung person mo, you're being Virgo or cross-watcher out there, guys. Huwag kayong tatanggap na pagkain na galing sa ibang tao, ha? Especially kahit na naman yan, katrabaho, no, huwag na kayo tatanggap na pagkain na galing sa labas, no? So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. So, there's a Four of Wands, celebration. There's a lot of celebration coming in. Now, may mga celebration kang matatamo dito. And there's a Two of Cups. May partnership talaga. Parehas kayo na nararamdaman ng person mo. Pasabog ka dito, ha? And this something, guys, with the Ten of Cups, happiness. Magiging maganda at maayos na rin ang kalusugan niya, pati ng pamilya mo. And there's the Wheel of Fortune. Wow! A turning back. Ibabalik na yung sigla. At talaga yung parang, ano mo dito, may something ako na sense sa taklesa, something like that. Na maring talagang, very, jolly ka, no? Talaga masiyahin ka tao. And this is something else with the Two of Pentacles. Magiging balance ka na this time. No? Oh my God, meron ako sense dito, mayroon ka kailangan ng ano dito na gabay. Something like that. Parang meron ka ditong charm na need. No? Oh my God. Dahil sa kumbaga napapalibutan ka ng mga ahas at traidor, na kailangan mo ng mutya ng ahas dito, na maaaring lilingkis sa'yo ang swerte at lilingkis sa'yo ang magandang kapalaran. And this is something the Queen of Swords that clear the boundaries. Malilinis mo na siya ng ganun-ganun na lamang, na magiging maganda na ang iyong kalusugan at ang iyong relasyon. Ganon. So let's see. Powerful reading to, ha? So let's see, hanapin natin what is the magical fairy messages and advices, and of course, pick a card, yes or no. No? Pwede ka magtanong dito, and of course, isa lang ang magiging sagot with a 1, 2, or 3. Pipili ka ng isa. And of course, comment down below kung anong napili mong number para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. Ito na yon. Magmadali na tayo. Ito ngayon na natin yan with the magical fairy messages. Represent what? So let's watch this. With the magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages. And whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mong ipagpatawad? Ano yung mga bagay na kailangan mo ng kapatawaran? Ano yung mga bagay na nagbibigay balakid sa puso at sa isip mo at the same time sa sitwasyon mo? And there's a spring with a blossoming. May paglago, no? Maaring yumabong na this time. No? And this is something birthday. Ngayong birthday mo, maaring masasagot na lahat ng katanungan mo. And this is something, guys, no? With a vegetarian. So, kailangan mo ng fruit and vegetable, guys. More on veggies ka daw. No, more on veggies ka muna. And this is something let go. No, tantanan mo na yung kakalaman mo ng mga karne-karne, ha?
Especially mga seafoods, no? Yung mga alam mong mataas sa cholesterol, tantanan mo. And this something guys, goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo yung embrace yung bago, diba? Magtantan tayo sa nakaraan. No? May mga babalik man sa nakaraan, malay mo, this something brand new. Na maaaring bumalik siya dahil brand new daw siya. What is additional messages with a yin and yang oracle card? And there's an alchemy with ancestor guides. So, may gumagabay sa'yo dito, ha? Guys, meron ako nasa-sense dito, guys, na gumagabay sa'yo. Diwata, and of course, something Santo Niño. No? Santo Niñong hubad. And of course, there's something, guys, with a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion. And of course, there's something spy watching, looking at you. Na may sumusubaybay sa'yo. Maraming nakatingin sa'yo. Mag-ingat ka, ha? Maraming mga inggitera. There's a lot of evil eye. What is additional messages with an angel spirit? And there's a sister. No? There's a sister and brother. Ibig sabihin dito, guys, na talagang konektado ang pamilya mo dito. No? With something revelation. No, ibig sabihin dito may mga nangyayari about sa pamilya mo na maaaring related sa nangyaring kamalasan sa'yo. No? Maaaring sila rin ay minamalas. With the romance angel represent what? And this something snake. Sabi ko na nga ba may ahas. Na yung pinagkatiwalaan nyo, hindi siya yon. Na parang akala mo totoo siya at of course, authentic siya sa pinapakita sa'yo. No. Hindi genuine yon. And there's a between the lines. No? There's a look for what's hidden. So, may nakatago talaga sa misteryo. And there's a silent, no? Some of you, wala pa kayong contact ng person mo. Then, of course, magkakaroon din kayo ng panibagong eksena nito. Magkakaroon kayo ng collaborations. And there's a not committal, no? Parang wala kayong contact nito. At the same time, no? Kumbaga, independent kang tao. So, let's see what is additional messages with an angel's number. With an angel's number represent what? There is a 1717 with a drama alert. O, mag-ingat ka with a drama. Ibig sabihin dito, may hihingi ng apology. Maging aware, guys, sa tunitulad ang sinasabi ko. No? Pag may humingi ng tawad sa'yo, dead man. Dahil mamaya, yung impact na yun ay maaaring mag-reflect sa'yo, yung balik. No? Mamaya, yung balik pala sa kanya, maaaring sa'yo dumapo. So, maging aware. Take a few deep breath and focus inward. You need time to think things over and consider your options. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. What appears to be a lull in activity is just natural part of the process. So, parte yan ng proseso. No? Kumbaga, kailangan mo ng oras at panahon. No? Hindi mo kailangan na pangunahan. Basta maniwala ka sa ginagawa mo na sa tamang direction ka. What is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? Represent what? And there's an opportunity. At maraming oportunidad na papasok. Changes coming just in that time. No? New job opportunities, change of workplace or business trip. Di ba maraming oportunidad dito papasok? No? Bagong proyekto, plano, na maaaring magta-travel ka pa nga. Di ba? There's a lot of adventure. And what lies with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Alamin na natin yan at bubungkalin na natin. And it's something guys with the police. Some of you guys may police talaga dito. No, meron dito ang maaaring nag-file ng reklamo, something like that. Mag-ingat kayo, ha? No? And this is something falling apart, falling into pieces. Talagang mangyayari itong bagay na ito kung karapat-dapat sa'yo. And of course, maaaring dito may mga, or meron dito guys na lolokohin ka dito with the police, no? Something like that. Mag-ingat po kayo, ha? And this is something called part of the light. What is the part of the light represent what? And this is something guys with a guideline. Oh, it's time to uncertainty. I turn to God for guidance, trusting that He will lead me to the light. I follow His directions, knowing it will reveal that part of the peace. I surrender my destiny to God, and my faith is always rewarded with the clarity and purpose. Diba? Kung mag-alam sa sarili mo na protektado ka, ginagabayan ka ng ating angel spirit at hindi ka naliligaw ng landasin. Nakala mo sa sarili mo yung mga pinagagawa mo. Diba? Kung ito yung sinasabi na kailangan huwag ka magpapakontrol, na huwag ka magpapalinlang. Na some of you guys talagang meron ditong, kumbaga,
na-hypnotize, no? Or parang naloko. So, let's see what is shadow work represent what. What is a shadow work represent what? And because represent with a shadow blossom. Resilience, nourishing, no? Kailangan magtiyaga ka, no? Kumbaga, darating yung araw na lalago din yan. Gaganda rin ang takbo niyan. You need both sunlight and darkness to the bloom fully, no? Kumbaga, parte talaga ng buhay mo na may mga part talaga naman nakakala mo wala ng pag-asa, but definitely there's something a shadow. And because there's something a rainbow, no, na darating, no? Kumbaga, there's something beautiful na may mangyayari pa palang kakaiba sa buhay mo. No, magtiwala ka lamang. No, magtiyaga ka sa ginagawa mo. Now, this is something what is the clarifying for love situation? Ano kayang ganap mo pagdating sa buhay pag-ibig? Represent, guys, with shining sign. Trust in the universe, plan and follow your heart. No, sundin mo yung nararamdaman mo. Sundin mo yung puso mo. No, magtiwala ka sa ating universe. Lahat ng mga bagay na yun ay parang nakaswak talaga at nakaplano na siyang ipagkaloob sa iyo. What is the clarifying for life situation? Clarifying for life situation represent what? So let's see, guys, now what is the initial messages with an angel spirit? Clarifying for life situation. Okay, so there's something, eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment, understanding the critical nature of hidden pieces and waiting revelation. No? Kumbaga may mga bagay dito na nakatago, na unti-unting malalantad to, at unti-unti to makikita ko anong gandang na nakatago dito. There's something, guys, with a mystery, no? Na hindi mo akalain na paglabas dito, biglang pasabog na hindi mo akalain ganito pala kaganda yung plano at yung ganda ng ibibigay sa iyo at ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoon. So let's see, what is the pick a card, yes or no? So let's watch this. With a pick a card, yes or no, wala na tayong paligoy-ligoy pa, no? Let's start na tayo with the number 1. With a pick a card, yes or no. Let's start with the number 1. And there is a no. Thorns present handle with a care. No? Ibig sabihin dito, guys, no, mag-ingat ka. No? Dahil maraming patibong, maraming mga bagay na masusugatan ka kung hindi ka mag-iingat at magiging padalos-dalos ka. Umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa iyo. Sa mga bagay na mahihirapan ka at masusugatan ka sa eksena na to. Number 2, there's a yes. It's good investment, getting paid, saving up, no? Ibig sabihin, tama ang desisyon mo, makukuha mo yung mga bagay na pinaghirapan mo, yung mga bagay na pinagpaguran mo, no? Ito yung sinasabi na, dahil sa pagtsatsaga na ginawa mo, aani ka ng gantimpalang pagpapala mula sa ating may kapal. What is the additional messages with the number 3? And there's a yes. Unlock the potential key are available, no? Kumbaga, nabuksan na, or maaaring mabuksan mo na yung bagay na makakatulong sa iyo, no, para maging maayos at mas maliwanag na ang buhay na tatahakin mo. May panibagong pintuang magbubukas tungo sa magandang kinabukasan at tungo sa magandang tungo sa darating at panibagong bukas, no? Ibig sabihin dito na may magandang opportunities na darating sa iyo, may bagong mukha ng bagong kapalaran na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay at kaligayahan. No, hindi lang siya tungkol sa love life, ha, tungkol din siya sa finances and kalusugan. No? Kumbaga ito yung susi na to na lahat ng bagay ay mabubuksan mo na. Lahat ng mga bagay mapangahawakan mo na. No? Kailangan mo lang talagang ingatan ng susi na yan na hindi maagaw ng ninuman. So guys, this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for this sign of. For this sign of Virgo. So Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit question bell for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel.
Lalo-lalo na ang dinikiskip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!